Willa, ang kapal na mukha mong manatili rito, magnanakaw ka. Kinuha mo ang singsing ng pamilya namin. Ang boses ng biyanan ni Willa na si Mrs. De Silva ay parang kutsilyong humahati sa katahimikan ng salas. Nakatayo siya sa gitna, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy, habang si Jacinto, ang kanyang bayaw, ay nakangisi sa gilid. Hawak ang isang basag na piraso ng kristal, ang tanging alaala ni Willa sa kanyang yumaong ina. Hindi ko po kinuha ang singsing, Nay. Hindi ko magagawa yon. Pabulong na sagot ni Willa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang abutin ang mga kristal na nakakalat sa sahig. Ang bawat piraso ay tila bahagi ng kanyang sariling puso na dinurog ng kawalang katarungan. "Huwag mo akong mautus-utusan at ikaw, Mark," bulyaw ng matanda sabay baling sa sariling anak. "Sabihan mo ang asawa mong ito na umalis na sa pamamahay ko o kayong dalawa ang lalabas." Si Mark, ang asawa ni Willa, ay nakatayo lamang sa sulok. Ang kanyang mga balikat ay nakayukod, ang kanyang tingin ay nakatuon sa sahig. Walang imik. Ang kanyang pananahimik ay parang sampal na mas masakit pa sa anumang salita. Iyon ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang lalaking pinaglaanan niya ng bawat sentimo ng kanyang ipon para lang maipagamot ang ama nito. Ngunit sa oras ng kagipitan, pinili nitong maging anino. Mark, tulungan mo ako. Pakiusap ni Willa, ang kanyang boses ay halos mawala na ng lakas. "Alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin ang kwintas na ito?" "Willa, tama na," mahinang sagot ni Mark. Hindi man lang siya tinitingnan. "Hayaan mo na, hindi na ito maibabalik." Ang mga salitang iyon ay parang yalong tumagos sa katawan ni Willa. Hindi ang pagkasira ng kwintas ang pinakamasakit, kundi ang katotohanang ang taong pinag-alaya niya ng lahat ay halang lakas ng loob na tumayo para sa kanya. Ang 3 taon ng pagtitiis ng paglilinis ng pagtatrabaho hanggang madaling araw para sa mga gastusin ng pamilyang ito, lahat ay itinuring na walang saysay. Bumagsak ang luha ni Willa, ngunit mabilis niya itong pinahid. Sa gitna ng kanyang pagkapahiya, isang kakaibang kalmado ang gumapang sa kanyang dibdib. Habang pinupulot niya ang mga piraso ng kristal, nakita niya ang isang bagay na nakatago sa ilalim ng basag na frame, isang maliit na memory card na nalaglag mula sa loob ng locket. Alam niyang ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto ni Jacinto na sirain ang gamit na yon. Utang na loob. 3 taon ko kayong pinagsilbihan dahil sa utang na loob na wala naman pala. Tumayo si Willa ng tuwid. Hindi na siya umiiyak. Tiningnan niya si Mark, tiningnan niya si Jacinto na nakanggisi pa rin, at tiningnan niya ang biyenan na punong-puno ng pagkasuklam. "Aalis ako," sabi ni Willa sa boses na malinaw at matatag. "Mabuti naman," sigaw ni Mrs. De Silva. Naglakad si Willa patungo sa kanyang silid, kinuha ang kanyang maliit na bag at binalot ang mga piraso ng kwintas. Hindi niya kailangang magpaalam, hindi niya kailangang magpaliwanag. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid na iyon ay isang hakbang patungo sa katotohanang matagal na niyang iniiwasan. "Kung ang kabutihan ko ang ginamit ninyong sandata para tapakan ako, paano ninyo tatanggapin ang pagbabago ng taong wala, na talagang mawawala?" Paglabas niya ng pintuan ng ulan ay malakas na bumubuhos, tila sumasabay sa kanyang nararamdaman. Hinawakan ni Willa ang kanyang tiyan. May buhay na nakadepende sa kanya ngayon. At dahil sa maliit na anghel na ito, hindi siya pwedeng maging mahina. Saan ako magsisimula kung ang tanging tahanan na alam ko ay isa palang bilangguan? Ang ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Willa habang naglalakad siya sa madilim na kalsada. Wala siyang dalang, kahit ano maliban sa kanyang bag na naglalaman ng mga piraso ng basag na kwintas at ang memory card na nakuha niya. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng bata sa kanyang sinapupunan. Nakarating siya sa isang maliit na tindahan na may bubong na yero, kung saan nakaupo si Nanay Isabel.
isang matandang babaeng nagtitinda ng kakanin sa kanto. Nakita ni Nanay Isabel ang kanyang kalagayan, basang-basa na mumutla at nanginginig. "Wela Hija, ano nangyari sa'yo?" Tanong ng matanda habang mabilis na iniaabot ang isang tuyong kumot. "Wala na po ako sa bahay nila, Nay Isabel. Hindi ko na po kaya," sagot ni Willa. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. Naupo siya sa isang plastik na silya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. "Pati naman, at nakalabas ka na? Alam ko, ang pinagdadaanan mo sa loob ng bahay na yon, hindi sila tao kung ituring ka," ani Nanay Isabel habang hinahaplos ang likod ng dalaga. "Huwag kang mag-alala. May bakanting silid ako sa likod ng tindahan. Pwede kang tumuloy doon hanggat kailangan mo." Sa silid na iyon, tiningnan ni Willa ang memory card sa ilalim ng maliwanag na bumbilya. Inilabas niya ang kanyang lumang laptop na matagal na niyang hindi nagagamit. Nang mabuksan niya ang mga files, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi lang pala basta records ng gamot ang nasa loob nito. Ito ay mga video at dokumento na nagpapakita kay Jacinto na nakikipag-usap sa mga kilalang sugarol at ang paggamit nito sa pera ng kumpanya para sa mga illegal na sugal. May mga resibo rin na mga peking transaksyon kung saan ginamit ang pirma ni Mark ang kanyang asawa upang makapag-loan sa bangko. Kaya pala sila natatakot na makuha ko ang kwintas. Ito ang alas nila. Napahawak si Willa sa kanyang tiyan. Ang bata sa kanyang sinapupunan ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakala. Kung noon ang pagtitiis, ang sandata niya, na yon ang katotohanan na ang magiging kalasag niya. "Nay Isabel," tawag ni Willa sa matanda na kasalukuya yang nag-aayos ng paninda sa labas. "May kakilala po ba kayong abogado na matapang at hindi takot sa mga De Silva?" "Bakit hiya? Anong plano mo?" Tumingin si Willa sa bintana sa direksyon ng mansion ng kanyang biyen. Ang dilim ng gabi ay hindi na nakakatakot. Ito ay nagsilbing tabing para sa kanyang pagpaplano. "Gusto ko lang pong bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin. Ang danggal ko ang pera ng pamilya ko at ang kinabukasan ng anak ko." Habang napapahinga, narinig niya ang tunog ng motor sa malayo. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaraan sa tapat ng tindahan ni Nanay Isabel. Ang sasakyan ni Mark. Huminto ito sa tapat, tila may hinahanap. Hinahanap nila ako. Mabilis na pinatay ni Willa ang ilaw. Humiga siya sa sahig, pinipigilan ang kanyang paghinga. Naririnig niya ang mga yabag ni Mark sa labas ng tindahan. "Nakita niyo ba ang asawa ko? May kinuha siyang gamit sa bahay?" Boses ni Mark sa labas. Ang tono ay may halong pagkabalisa, ngunit may halong galit pa rin. "Wala, Mark. Umuwi ka na. Huwag mo nang guluhin ang batang yon," sagot ni Nanay Isabel. Nanatiling tahimik si Willa. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakasara. Hindi pa siya handang harapin ang asawang pinili siyang talikuran sa oras ng kagipitan. "Mark, hindi mo alam ang ginawa mong pagbitaw sa akin. Dahil sa pagbitaw mo, wala ka nang aasahan mula sa akin, kundi ang katotohanang ikababagsak ninyong lahat." Ang paglalakad ni Mark sa labas ng tindahan ni Nanay Isabel ay tila isang malupit na paalala ng nakaraan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay huminto bago ang sasakyan ay tuluyang umalis. Nang masiguro ni Willa na wala na ang panganib, dahan-dahan siyang bumangon, ang bawat galaw ay maengat upang hindi makagawa ng anumang tunog. Kinabukasan ng balita sa buong baryo ay mabilis na kumalat. May mga tsismis na nag-iikot ang mga tauhan ni Jacinto, ang bayaw ni Willa, at nagtatanong sa bawat sulok kung may nakakita sa kanya. Ang pamilya De Silva ay hindi basta-basta susuko. Ang reputasyon nila ang nakataya. "Willa, hindi ka pwedeng manatili dito habang buhay," ani Nanay Isabel habang inilalapag ang isang mainit na pandesal at kape sa maliit na mesa. "Kung mahanap ka nila, hindi ko alam kung ano ang gagawin nila sa'yo, lalo na't buntis ka." "Alam ko po, Nay, kaya kailangan ko nang gumawa ng unang hakbang,"
sagot ni Willa. Kinuha niya ang kanyang laptop at muling tiningnan ang mga files sa memory card. Kailangan niya ng tulong. Hindi siya maaaring lumapit sa mga pulis basta-basta dahil ang pamilya De Silva ay may mga koneksyong kayang bumili ng hustisya. Sa halip na alala niya si Ate Reyes, ang matandang abogado na naging tagapayo ng kanyang yumaong ama. Matagal na silang hindi nagkakausap, ngunit alam niyang ito lamang ang taong may prinsipyo at lakas ng loob na lalaban sa mga De Silva. Nagbihis si Willa ng maayos, isang lumang damit na hindi gaanong kapansin-pansin at nagsuot ng malapad na sombrero upang itago ang kanyang muka. Sumakay siya sa isang pampublikong jeep patungo sa opisina ni Ate Reyes sa sentro ng lungsod. Ang bawat paghinto ng jeep ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib, takot na baka makasalubong ang kahit sino nakakilala ng kanyang biyenan. Nang makarating siya sa opisina ng abogado, ang lugar ay luma at puno ng mga tumpok ng papel, ngunit ang aura nito ay nagbibigay ng kapanatagan. Nang makita ni Ate Reyes si Willa, hindi nito napigilan ang pagkamanga. "Willa, anak, anong nangyari sa'yo? Mukhang matagal kang hindi nakatikim ng maayos na buhay?" Bungad ng matanda habang inaalalayan siyang maupo. Inilabas ni Willa ang memory card at ang kopya ng mga dokumentong nagpapatunay sa mga illegal na sugal at paggamit ni Jacinto sa pirma ni Mark. "Ate Reyes, kailangan ko ng tulong niyo. Ninakaw nila ang lahat sa akin at ngayon gusto nilang sirain ang pangalan ko." Binasa ng abogado ang mga dokumento. Habang binabasa ito, ang mukha ni Ate Reyes ay dahan-dahang nagbabago mula sa pagkagulat patungo sa matinding galit. "Willa, napakabigat nito. Maari nating ipakulong si Jacinto at ang buong pamilya nila sa mga ebidensyang ito. Ngunit siguraduhin mo kapag sinimula natin ito, wala nang balikan." "Handa na po ako," sagot ni Willa, ang kanyang mga mata ay matatag. "Hindi lang po ito para sa akin, para ito sa kinabukasan ng anak ko." Habang palabas sila ng opisina, naramdaman ni Willa na may isang pares na mga mata ang nakatingin sa kanila mula sa kabilang kalsada. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang mabilis na tumalikod nang makita siyang tumingin. Hindi ito isang pagkakataon. May sumusunod sa kanya. "Ate Reyes!" bulong ni Willa habang naglalakad sila patungo sa paradahan ng mga sasakyan. "May sumusunod sa atin. Kailangan natin maghiwalay ng daan." Ang takot ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang takot ng isang biktima. Ito ang takot ng isang taong alam na ang laban ay nagsisimula na at ang bawat desisyon niya ay magtatakda kung siya ay mananalo o tuluyang mawawasak. Mabilis na humiwalay ng landas si Willa. Humalo siya sa gitna ng dagsa ng mga tao sa palengke. Ang tibok ng kanyang puso ay tila tambol na sumasabay sa ingay ng paligid. Bawat yabag niya ay mabilis. Bawat sulyap niya sa likuran ay puno ng pag-iingat. Ang lalaking nakaitim na jacket ay hindi na niya natatanaw. Ngunit ramdam niya ang presensya nito sa bawat sulok. Nakarating siya sa isang mataong terminal kung saan ang ingay ng mga bus at jeep ay nakakabingi. Pumasok siya sa loob ng isang maliit na comfort room. Inayos ang kanyang buhok at hinubad ang suot na sombrero. Kailangan niyang magmukhang ibang tao. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang simpleng bandana at itinali ito sa kanyang leeg na nagsilbing pantakip sa kanyang mukha ng bahagya. Habang naghihintay ng jeep na pabalik sa lugar ni Nanay Isabel, nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang burner phone mula kay Ate Reyes. "Nasa ligtas na lugar na ako. Ang mga dokumento ay nasa kamay na ng aking pinagkakatiwalaang kasama. Huwag kang babalik sa dati mong tinutuluyan. May nakita akong mga stranger na nagtatanong tungkol sa iyo sa labas ng opisina ko." Napahigpit ang hawak ni Willa sa strap ng kanyang bag. Hindi na lang pala basta pagbabantay, hinahanap na siya ng mga tauhan ni Jacinto. Ang takot na kanina ay nagbibigay sa kanya ng lakas ay unti-unting nagiging isang malamig na determinasyon. "Hindi ako basta-basta magtatago," na isip niya.
Dapat ay ako ang maging hakbang sa unahan nila. Sumakay siya sa jeep na patungo sa ibang distrito malayo sa lugar kung saan siya nananatili. Sa loob ng sasakyan, pinagmamasdan niya ang mga gusali na dahan-dahang lumilipas. Ang bawat gusali ay nagpapaalala sa kanya na mga oras na ginugol niya sa pag-aalaga sa pamilyang De Silva, ang paglilinis ng mga mamahaling vase, ang pagluluto ng pagkain na hindi naman niya kailanman natikman, at ang pagyuko ng ulo sa kabila ng panlalait. Nang makababa siya sa isang abalang kanto, pumasok siya sa isang internet cafe. Doon, mabilis niyang binuksan ang kanyang email account at nagpadala ng isang anonymous tip sa lokal na pahayagan tungkol sa anomalaya sa kumpanya. Nilakip niya ang mga larawan ng resibo ng sugal ni Jacinto. Habang nagtatype siya, naramdaman niya ang isang presensya sa likuran niya. Hindi ito ang lalaking nakaitim na jacket kanina. Ito ay isang babae, nakasuot ng uniforme ng empleyado sa kumpanya ni Mark. Willa! Ang boses ay mahina, halos pabulong. Lumingon si Willa. Ang dating katrabaho niya sa opisina, si Sarah, ang nakatayo sa likuran niya. Ang mga mata nito ay puno ng awa at takot. Willa, huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kay Mark kung nasaan ka. Pero kailangan mo mag-ingat. Pinapahanap ka na nila sa buong lungsod. At si Mark, hindi siya ang asawang kilala mo ngayon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Willa, ang kanyang tinig ay nanginginig sa kaba. Si Mark ang nagbigay ng pahintulot na buksan ang lahat ng personal mong gamit sa bahay nila. Pinapahanap kanya hindi dahil nag-aalala siya, kundi dahil natatakot siya na baka may dala kang ebidensya na makakasira sa kanila. Paliwanag ni Sarah bago ito mabilis na umalis. Ang bawat salita ni Sarah ay parang isang matalim na kutsil, yun na humihiwa sa natitirang piraso ng kanyang puso kahit si Mark. Kahit ang taong pinagkatiwalaan ko ng buhay ko. Lumalabas si Willa ng internet cafe nang maramdaman ng lamig ng hangin. Ang gabi ay dumarating na at ang kalsada ay nagsisimulang magdilim. Tumigil siya sa isang mataong tulay, pinagmamasdan ang mga sasakyang dumadaloy sa ibaba na parang isang ilog ng mga ilaw. Sa gitna ng ingay ng lungsod, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya magiging biktima na naghihintay ng awa. Kung gusto ni Mark at ng pamilya nitong ang laban, ibibigay niya ito sa kanila. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepno at tinawagan ng isang numero, ang numero na nakita niya sa resibo ng sugal ni Jacinto. Ang oras ng paghihiganti ay hindi pa duma. Ang boses sa kabilang linya ay hindi boses ni Jacinto. Ito ay isang mababa at malamig na tinig ang boses ng isang taong sanay sa mga transaksyong hindi nakikita ng batas. Sino ito? Bakit mo hawak ang numerong ito? Tanong ng lalaki. Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot ni Willa. Ang kanyang tinig ay kontrolado at walang bahid ng takot. Ang mahalaga, alam ko ang ginagawa ninyo ni Jacinto. Ang mga resibong hawak ko ay sapat na para itumba ang buong operasyon ninyo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa linya. Ang tanging naririnig ni Willa ay ang malalim na paghinga ng lalaki at ang ugong ng mga sasakyang dumadaan sa tulay. Pagkalipas ng ilang saglit, isang barahas na tawa ang narinig niya. Akala mo ba matatakot ako sa isang babaeng tulad mo? Isang asawang pinalayas at nayon ay nagtatago na parang daga. Hindi ako daga. Pagtatama ni Willa ang kanyang boses ay tila isang talim na sumasagi sa hangin. Ako ang taong may hawak ng susi sa kulungan mo. Kung gusto mong manatiling malaya magkita tayo sa abandonadong warehouse sa tabi ng pantalan mamayang hating gabi, iwan mo si Jacinto sa bahay. Ikaw lang ang dapat pumunta. Pinatay ni Willa ang tawag bago pa man makasagot ang lalaki. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ito ay isang mapanganib na sugal. Kung hindi siya susundin ng lalaki, maaaring mahuli siya. Ni Mark o ng mga tauhan ni Jacinto. Ngunit kung susundin siya,
Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon siya ng kontrol sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Naglakad si Willa palayo sa tulay. Kailangan niyang maghanda. Pumunta siya sa isang maliit na tindahan ng mga gamit pangkumpuni at bumili ng isang maliit na voice recorder at isang bote ng spray paint. Hindi niya kailangang makipaglaban, kailangan niya lang ng patunay. Habang naglalakad siya sa isang eskini, patungo sa sakayan ng jeep isang pamilyar na kotse ang huminto sa kanyang tabi. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba. Si Mark, ang kanyang asawa. Ang muka nito ay pagod, may mga pasa sa gilid ng mata at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Willa, please, sumakay ka na. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Pakiusap ni Mark. Ang boses nito ay hindi na mapagmataas, ito ay boses ng isang taong nawawala at desperado. Si Jacinto, hindi mo alam kung anong klase ng mga tao ang kinakalaban mo. Sila ang magpapahamak sa'yo. Tumingin si Willa kay Mark. Ang lalaking dati ay ang sentro na kanyang mundo ay mukhang isang estranggero na ngayon. Mark, ang akala mong pagprotekta sa akin ay siya palang dahilan ng pagkasira ko, sagot ni Willa. Hindi ka man lang naglakas loob na tumingin sa akin noong dinudurog nila ang alaala ng nanay ko. Nayon, anong karapatan mong sabihan ako mag-ingat? Nagbago na ako, Willa. Magbabago tayo. Aalis tayo rito, lalayo tayo sa kanila. Giit ni Mark habang sinusubukang hawakan ang kanyang braso. Mabilis na iniwas ni Willa ang kanyang braso. Ang pagkakaiba natin, Mark, ay ikaw naghihintay ka ng pagkakataon para magbago. Ako gumagawa ako ng pagkakataon para itama ang mali. Huwag mo na akong susundan. Iniwan ni Willa si Mark sa gitna ng kalsada. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang paalala na ang kanyang puso ay unti-unti na ring lumalayo sa taong dati niyang sinamba. Habang papalubog ang araw at ang langit ay nagiging kulay uling, alam ni Willa na ang hating gabi sa pantalan ang magiging huling yugto ng kanyang pagtitiis. Rating, ngunit ang oras ng paggising ay ngayon na. Ang pantalan ay tahimik, tanging ang tunog ng alon na humahampas sa mga pier at ang malayo at malamlam na ilaw ng mga poste ang nagsisilbing saksi sa gabing iyon. Ang hanging nagmumula sa dagat ay may halong amoy ng kalawang at alat, isang amoy na nagpapaalala sa kawalan ng pag-asa. Nakatayo si Willa, si wilod ng mga nakatambak na container van, pinagmamasdan ang isang itim na SUV na dahan-dahang huminto sa harap ng abandonadong warehouse. Bumaba ang lalaki mula sa tawag kanina, matangkad, may pormal na tindig, ngunit ang bawat galaw ay may bahid ng karahasan. Ito ang taong nagngangalang Mr. Valdez, ang financier ni Jacinto sa mga illegal na sugal. Pumasok si Valdez sa loob ng warehouse. Mabilis na sumunod si Willa gamit ang bawat anino para magtago. Ang loob ng warehouse ay madilim, tanging ang liwanag ng isang bumbilyang nakasabit sa kisame ang nagbibigay ng kaanting visibility. Doon nakita ni Willa ang sapat na katibayan, mga tumpok ng mga baraha, mga chips at isang laptop na nakabukas kung saan nakalista ang mga pangalan ng mga opisyal na tumatanggap ng lagay. "Wala ka rito, babae. Lumabas ka na!" wika ni Valdez sa kalagitnaan ng katahimikan. Ang kanyang boses ay tila umaalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. Hindi sumagot si Willa. Sa halip, inilabas niya ang kanyang telepono at dahan-dahang pinindot ang record button. Inilapit niya ang device sa isang metal na post upang mas lumakas ang tunog ng boses ng lalaki. "Alam kong nagtatago ka lang dyan," patuloy ni Valdez, sabay hugot ng isang maliit na patalim mula sa kanyang bulsa. Si Jacinto ay isang mangmang na hindi marunong magtago ng ebidensya. Ngunit ikaw ay isang banta na kailangan kong alisin. Habang naglalakad si Valdez sa paligid, kinuha ni Willa ang spray paint na binili niya kanina. Sa isang mabilis at tahimik na pagkilos, sprayan niya ang dingding sa malayo, isang distraction upang mapalingon ang lalaki sa kabilang direksyon.
Clang! Lumingon si Valdez sa direksyon ng ingay. "Sino yan?" sigaw niya, sabay takbo patungo sa dulo ng warehouse. Samantala, mabilis na lumabas si Willa mula sa kanyang pinagtataguan at kumaripas ng takbo patungo sa mesa kung saan naroon ang laptop. Binuksan niya ang isang USB drive at sinimulang i-copy ang lahat ng files. Ang bawat segundo ay tila isang oras. "Nakita-kita!" sigaw ni Valdez nang makita ang anino ni Willa sa dingding. Nang akmang lalapit na si Valdez, narinig ni Willa ang tunog ng mga sirena ng mga sasakyan sa labas. Hindi ito ang mga pulis na tinawagan niya dahil hindi niya sila pinagkatiwalaan, kundi ang mga tauhan ni General Santos, ang matandang abogado na tumulong sa kanya na nagpadala ng mga security detail para masiguro ang kanyang kaligtasan sa sandaling magpadala siya ng signal. Hindi na nag-aksaya ng oras si Willa. Kinuha niya ang USB drive, itinago sa kanyang damit at tumalon sa isang maliit na bintana sa likuran ng warehouse. Ang kanyang pagbagsak sa lupa ay medyo masakit, ngunit hindi niya ininda ang hapdi. Habang tumatakbo siya patungo sa kalsada kung saan naghihintay ang sasakyan ng mga tauhan ni General Santos, lumingon siya sa warehouse. Nakita niya ang mga tauhan ng general na pumapasok sa loob habang si Valdez ay pilit na nanlaban. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa sandaling yon, hawak na niya ang susi ng kanilang pagbagsak. Hawak na niya ang buong katotohanan. Ang gabi ay hindi na madilim para kay Willa. Habang nasa loob ng sasakyan ng mga tauhan ni General Santos, ang bawat ilaw ng mga poste sa highway ay tila mga bituin na nagbibigay liwanag sa landas na kanyang tinatahak. Ang USB drive sa loob ng kanyang bag ay hindi na lang isang piraso ng teknolohi. Ito ay ang huling pako sa kabaom ng mga taong nagpahirap sa kanya. Nasa ligtas na lugar na tayo, Willa, wika ng isa sa mga tauhan, isang lalaking seryoso ang muka na kanina pa nakabantay sa bawat galaw sa paligid. Dinala nila si Willa sa isang safe house sa labas ng lungsod, isang maliit na bahay na napapalibutan ng matatandang puno. Doon naghihintay si Ate Reyes. Nang makita ng matandang abogado si Willa, agad itong lumapit at kinuha ang USB drive. "Willa, anak, na kaya mo. Hindi mo alam kung anong panganib ang hinarap mo," ani Ate Reyes habang sinusuri ang mga files sa laptop. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit habang binabasa ang mga transaksyon. Sapat na ito. Sapat na ito para ipakulong ang buong pamilya de Silva at si Valdez. "Kailan natin ilalabas ang ebidensya?" tanong ni Willa. Ang kanyang tinig ay malamig, walang pag-aalinlangan. "Bukas ng umaga, idudulog natin ito sa National Bureau of Investigation. Pero dapat mong malaman, Willa, si Mark, ang asawa mo. Nakapirma rin siya sa ilan sa mga dokumentong ito. Maaring madamay siya sa kaso." Paliwanag ng abogado. Sandaling natigilan si Willa. Ang pangalan ni Mark. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nito, sa kabila ng pananahimik at pagtataksil nito, ang pangalang yon ay nagdadala pa rin ng bigat sa kanyang puso. Ngunit mabilis niyang itinaboy ang anumang awa. Kung nakapirma siya, ibig sabihin ay bahagi siya ng kasalanan. Matigas na sagot ni Willa. "Hindi ko na kailangang protektahan ng taong hindi man lang nag-isip kung ano ang mangyayari sa akin noong panahong kailangan ko siya." Habang nagpapahinga, naramdaman ni Willa ang pagtibok ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang mahinang sipa. Ang kirot ng nakaraan ay napalitan ng pananabik sa hinaharap. Hindi na siya ang Willa na sumasamba sa isang maling imahe ng pag-ibig. Sa labas ng safe house, narinig niya ang isang mahinang tunog ng pagaspas ng mga pakpak ng ibon. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na nakakatakot. Ito ay nagsisilbing pahinga bago ang huling yugto ng digmaan. Kinabukasan ng bawat istasyon ng balita ay binalot ng anunsyo tungkol sa pagkakaaresto kay Valdez at ang paglalantad sa ilegal na operasyon ng kumpanya na mga de Silva. Ang bawat pahina ng pahayagan ay may litrato ni Jacinto at ang kanyang mga kasabwat.
Nakatayo si Willa sa harap ng telebisyon sa safe house, pinapanood ang paghila ng mga pulis kay Jacinto, habang ang biyena niya ay pilit na tinatakpan ng kanyang mukha mula sa mga camera. Ang takbong ito, ang pagbagsak ng mga taong dati ay naghari sa kanyang buhay, ay ang pinakamagandang tanawing nakita niya. Ngunit sa gitna ng lahat, isang balita ang nagpakaba sa kanya. Si Mark, ang kanyang asawa, ay biglang naglaho. Wala siya sa mansyon, wala siya sa opisina. Tila nagpapakita na ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay hindi pa tapos. Ang pagkawala ni Mark ay tila isang anino na patuloy na sumunod kay Willa sa bawat kanyang hakbang. Sa loob ng ligtas na bahay sa labas ng lungsod, ang bawat tunog ng pagaspas ng mga dahon sa bintana ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking dati ay walang lakas ng loob na tumayo laban sa kanyang ina ay biglang maglalaho ng parang bula. "Hija, huwag kang mag-alala," wika ni Ate Reyes habang nag-aayos ng mga dokumento sa mesa. Ang mga pulis ay patuloy na naghahanap. Kung siya man ay may kinalaman, mahuhuli rin siya. Ang mahalaga ay ang mga ebiden, yang hawak natin laban sa kanyang ina at kapatid. Ngunit hindi kontento si Willa. Alam niya ang ugali ni Mark kapag ito ay natatakot. Ito ay laging bumabalik sa lugar kung saan siya nakaramdam ng seguridad nung siya ay bata pa. Isang lumang bahay bakasyunan sa Batangas, ang lugar kung saan madalas silang dalhin ng kanyang ama bago ito pumanaw. "Ate Reyes, kailangan kong pumunta sa Batangas," ani Willa ng biglaan. "Willa, delikado. Hindi ka pwedeng lumabas ng mag-isa," babala ng abogado. "Kailangan ko lang siyang makausap. Gusto kong malaman kung bakit. Kung siya man ay kasabwat o biktima rin, kailangan kong marinig mula sa kanya ang katotohanan," matigas na wika ni Willa. Sa kabila ng pagtutol ng abogado, gumamit si Willa ng isang lumang sasakyan na ibinigay sa kanya ni Nanay Sabel. Ang biyahe patungo sa Batangas ay puno ng alaala. Ang mga kalsadang dati ay dinaanan nila ni Mark nung sila ay masaya pa. Nung ang tanging problema lang nila ay kung ano ang kakainin para sa hapunan, ay nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng pagbabago ay nagsimula sa isang maliit na kasinungalingan. Nang makarating siya sa bakasyunan, ang lugar ay madilim. Ang mga puno ay tila mga anino na nagbabantay sa bawat galaw niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan, ang bawat pagpihit ng susi ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa sala, nakita niya si Mark. Nakaupo ito sa sahig, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga basag na bote ng alak. Wala ang kanyang mamahaling suit. Ang suot niya ay isang lumang t-shirt na punit-punit na. "Willa," boses ni Mark pasagat puno ng pagkalito. "Bakit ka nandito? Bakit ka nandito, Mark?" balik tanong ni Willa. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit puno ng hinanakit. "Bakit ka tumakas? Akala ko ba ay hindi mo kayang mabuhay nang wala ang iyong pamilya?" Tumayo si Mark. Ang bawat hakbang niya ay alanganin. "Wala na sila, Willa. Ang ina ko si Jacinto, kinuha na sila ng batas. Ang kumpanya, ang pera, ang mansyon, lahat ay bawi na. Wala na akong babalikan." "At ano ang kinalaman mo sa lahat ng ito?" madiin na tanong ni Willa. "Akong pumirma sa mga papel, Willa. Alam ko ang lahat," pag-amin ni Mark. Ang bawat salita ay parang isang dagok sa dibdib ni Willa. "Noong una, akala ko ay maililigtas ko ang pamilya ko sa pamamagitan ng pagpirma. Pero nalaman ko na nung ginagawa ko yon, unti-unti ko na ring pinapatay ang taong nagmamahal sa akin. Pinatay ko ang asawa ko." Humakbang si Mark. Palapit ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Well, alam kong hindi mo ako mapapatawad. Pero gusto ko lang malaman mo, ang anak natin ang naging dahilan kung bakit hindi ako lumaban sa mga pulis. Gusto kong harapin ang lahat ng kasalanan ko para sa kanya. Para kapag lumaki siya, hindi niya tatanggapin ang maduming yaman ng pamilya namin."
Ang bawat salita ni Mark ay parang isang ulan na unti-unting nagpapalamig sa galit ni Willa. Ngunit sa likod ng pag-amin ni Mark, isang anino ang gumalaw sa labas ng bintana. Ang mga tauhan ni Valdez ay hindi pa tapos sa kanilang misyon. "Mark, may tao sa labas!" sigaw ni Willa. Bumukas ang pinto ng marahas. Hindi ito mga tauhan ni Valdez, kundi ang mga pulis na sumusunod sa bakas ng sasakyang ginamit ni Mark. Sa gitna ng kaguluhan, ang bawat yabag ng mga bota sa sahig ay parang paghatol sa pagkakamaling matagal ng itinago ni Mark. "Mark De Silva, lumabas ka ng nakataas ang mga kamay!" Sigaw ng isang opisyal mula sa labas. Tiningnan ni Mark si Willa. Sa kabila ng takot sa kanyang mga mata, may isang kakaibang kapayapaan na bumalot sa kanya. "Willa, umalis ka na sa pintong nasa likuran. Huwag kang magpapakita sa kanila. Sabihin mo na lang na pilit mo akong hinahanap para maging saksi, pero wala kang alam sa mga pirma ko." "Hindi ako aalis para magtago, Mark. Kung mananagot ka, pananagutan natin ito bilang bahagi ng kasaysayan natin," sagot ni Willa. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mark, ang bintana ay biglang nabasag. Ang mga bala ay humiyaw sa hangin, tumatama sa mga dingding ng lumang bakasyunan. Ang mga tauhan ni Valdez ay dumating upang tapusin ang kanilang unfinished business, ang pagbura sa sinumang maaaring magsiwalat ng kanilang koneksyon kay Mark. Mabilis na hinila ni Mark si Willa patungo sa ilalim ng isang makapal na mesa. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa amoy ng lumang kahoy. "Willa, makinig ka?" sigaw ni Mark sa gitna ng putukan. "Ang tanging paraan para mabuhay ka ay ang lumabas at sumuko sa mga pulis. Sila lang ang makakapagbigay sa iyo ng proteksyon. Ako na ang bahala rito." "Hindi kita iiwan," ang sigaw ni Willa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Mark. "Kailangan mo para sa anak natin." Sa isang mabilis na pagkilos, itinulak ni Mark ang isang mabigat na cabinet patungo sa pinto ng kusina na nagsilbing hadlang sa mga taong gustong pumasok. Pagkatapos binuksan niya ang pinto sa likuran at mabilis na itinulak si Willa palabas sa madilim na kagubatan. "Takbo, Willa! Huwag kang lilingon!" Tumakbo si Willa, ang kanyang mga paa ay sumasakit sa bawat pagpadyak sa matigas na lupa. Ang tunog ng mga putok ng baril sa loob ng bahay ay tila mga pintig ng kanyang puso na unti-unting humihina. Nang makarating siya sa kalsada kung saan nakaparada ang sasakyan, nakita niya ang mga ilaw ng sasakyan ng mga pulis na papalapit. Sumigaw siya ng malakas kumakaway upang mapansin ng mga awtoridad. "Dito! Nandito ang mga tauhan ni Valdez!" Nang huminto ang mga pulis, mabilis na rumesponde ang mga ito sa loob ng bahay. Ang bawat segundo na nagdaan ay parang isang kawalang hanggan. Lumabas ang mga pulis, bitbit ang mga lalaking sumugod sa bahay. At pagkatapos lumabas si Mark, may posas na sa kanyang mga kamay, sugatan ngunit buhay. Tiningnan siya ni Willa mula sa malayo. Hindi siya lumapit. Alam niyang ang bawat hakbang niya palapit ay magpapaalala lamang sa kanya ng mga pagkakataong nasayang. Lumapit ang isang opisyal kay Willa. "Miss, kayo ba ang nagtawag ligtas na ang asawa niyo, ngunit kailangan siyang dalhin sa presinto para sa kanyang testimonya?" "Hindi na siya ang asawa ko," mahinang sagot ni Willa habang pinapanood si Mark na isinakay sa sasakyan. "Ngunit siya ang tatay ng anak ko. Siguraduhin ninyong mananatili siyang buhay?" Habang paalis ang mga sasakyan ng pulis, naiwan si Willa sa gitna ng kalsada. Ang gabi ay unti-unti nang nagliliwanag dahil sa papalapit na bukang liwayway. Ang digmaan ay natapos na, ngunit ang mga sugat na naiwan ay kailangan pa ring hilumin. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang mahabang paghihintay. Ang mga pahayagan ay puno ng mga headline tungkol sa pagbagsak ng imperyo ng De Silva at ang pagkakadiskubre sa ilegal na operasyon ni Valdez. Sa bawat araw na lumilipas si Willa ay unti-unting bumabangon mula sa abo ng kanyang nakaraan. Nakatayo si Willa sa harap ng isang maliit na gusali sa labas ng lungsod.
Ito ang magiging opisina ng kanyang bagong simula, isang sentro para sa legal at pinansyal na paggabay para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Sa bawat dokumentong kanyang pinipirmahan, nararamdaman niya ang bigat ng hustis yang kanyang nakamit. Isang hapon, nakatanggap siya ng sulat mula sa kulungan. Galing ito kay Mark. Hindi niya ito agad binuksan. Inilagay niya ito sa ibabaw ng mesa, katabi ng mga gamit ng kanyang anak. Pagkalipas ng ilang oras sa gitna ng katahimikan ng gabi, pinasa ni Willa ang sulat. Willa, hindi ko inaasahan ang tawad mo. Alam kong ang bawat pirma ko sa mga dokumentong yon ay isang hakbang palayo sa ating pamilya. Ibibigay ko ang lahat ng aking nalalabing ari-arian para sa anak natin. Yun lang ang tanging paraan para masimulan ko ang aking pagbabayad sa lahat ng sakit na idinulot ko. Hindi ako hihingi ng tawad dahil alam kong hindi sapat ang mga salita. Maghihintay lang ako kahit gaano katagal kung darating ang panahon na mapatawad mo ako. Napahinga ng malalim si Willa. Ang sulat ay hindi nagdulot ng galit, kundi ng isang kakaibang kalmado. Hindi ito ang oras para sa pagbabalikan, at hindi rin ito ang oras para sa pagpapakulong sa nakaraan. Ang bawat salita ni Mark ay isang pag-amin. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na ibinibigay dahil sa pagsisisi ng iba. Ito ay isang regalo na ibinibigay sa sarili para makalaya. Lumapit si nanay sa beldala ang isang tasa ng tsaa. Hidya, napakalayo na ng narating mo. Mula sa pagiging alipin ng mga De Silva ngayon ay ikaw na ang nagbibigay ng pag-asa sa iba. Salamat, Nay. Ngunit hindi ko ito nagawa ng mag-isa. Tugon ni Willa habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang bata ay nagsisimula ng bumigat, isang paalala na may buhay siyang dapat protektahan at mahalin. Lumabas si Willa ng gusali at naglakad patungo sa hardin. Ang mga bulaklak na itinanim niya noong mga unang araw ng kanyang paglisan ay namumukadkad na ngayon. Ang bawat talulot ay tila sumasabay sa ihip ng hangin, isang simbolismo ng kanyang unti-unting paglaya mula sa pagkabilanggo. Sa malayo na tanaw niya ang mga reporter na naghihintay para sa isang pahayag tungkol sa pagbubukas ng sentro. Hindi na siya yung Willa na nagtatago sa anino ng kanyang biyanan. Siya na si Willa, ang babaeng lumaban ang babaeng, natuto at ang babaeng tumindig ng matatag. Hindi na ako magiging bilanggo ng utang na loob na isip niya. Ang tunay na utang ay sa sarili ko. Ang utang na dapat kong bayaran ng kaligayahan, katahimikan at ang pagmamahal na nararapat para sa akin at sa anak ko. Habang nakatingin sa papalubog na araw, isang matamis na ngiti ang namutawi sa kanyang labi. Ang kwento ng kanyang pagtitiis ay natapos na at ang kabanata ng kanyang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. 5 taon ang nakalipas. Ang dating tahimik na opisina ng Tahanang Pag-asa ay isa na ngayong mataong sentro na nagbibigay ng liwanag sa daan-daang kababaihan. Sa loob ng maliit na hardin sa likod ng gusali, isang batang lalaki ang masa, yung nagtatakbuhan ng kanyang mga halakhak, ay tila musika na nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng lugar. Si Willa na ngayon ay may mga guhit na ng kapanatagan sa kanyang mukha, ay nakaupo sa isang silya pinagmamasda ng kanyang anak. Ang bawat sulyap niya ay puno ng pagmamahal na walang halong takot. Napatawad ko na ba? Minsan ang tanong na ito ay bumabalik sa kanyang isipan kapag siya ay nag-iisa. Ngunit ang sagot ay naging malinaw na. Ang pagpapatawad ay hindi isang marangyang regalo para sa mga taong nagkasala. Ito ay isang napakahalagang kalayaan para sa sarili. Pinatawad niya ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat ang mga De Silva, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso na mabuhay nang walang dalang poot. Payapa na ba ako? Tumingin siya sa kanyang paligid. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang anumang bagyo. Nayon, ang bawat hininga niya ay may dalang pasasalamat. Pasasalamat sa sakit na nagturo sa kanya kung gaano kahalaga ang tumayo sa sariling mga paa.
Ano ang aral na natutunan ko? Ang ating halaga ay hindi nakasulat sa mga papel ng kontrata ng kasal at hindi rin ito nasusukat sa kung gaano kalaki ang utang na loob na ipinapataw sa atin ng ibang tao. Ang tunay na danggal ay nagmumula sa pagpili sa sarili, sa pagprotekta sa sariling kaluluwa, at sa pagkakaroon ng tapang na isara ang pinto ng isang bilangguan upang magbukas ng bintana para sa bagong umaga. May isang kumatok sa pintuan ng kanyang opisina. Si Mark. Hindi siya pumasok, nanatili lamang siya sa labas. May hawak na isang simpleng laruan para sa kanyang anak. Sa loob ng ilang taon ito, ang naging daloy ng kanilang buhay, isang limitadong ugnayan na nakabatay sa respeto at pagtanggap sa responsibilidad. Wala ng pagmamadali, wala ng pilitan. Willa, tawag ni Mark ang kanyang tinig, ay mahinahon at puno ng paggalang. Salamat sa pagkakataong makita siya. Tumayo si Willa at lumapit sa pintuan. Tiningnan niya si Mark hindi bilang asawang nagtaksel, kundi bilang ama ng kanyang anak na kasalukuyang nagbabayad sa kanyang mga pagkakamali. Huwag kang magpasalamat, Mark. Karapatan mo ang maging ama at karapatan niya ang makilala ka. Ito ang tamang gawin. Pagkaalis ni Mark, bumalik si Willa sa kanyang mesa. Tiningnan niya ang salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Willa na nanginginig sa takot. Siya ay si Willa, ang babaeng nagmamay-ari ng kanyang sariling kwento. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali, ngunit ito ay naging totoo. At sa bawat paglubog ng araw, alam niyang bukas ay muling sisikat ang liwanag mas matatag, mas malaya, at higit sa lahat mas buo kaysa sa dati.